Magluto naman tayo ng dinuldol na saging saba. Bukod sa turon, masarap din gawin ito sa overripe na saging saba. Pwede mo pang pang-almusal, merienda at pambaon. Tiyak na busog talaga. Yung ganito na po yung pagkahinog ng saging saba ang masarap gawing dinuldol. Ang una po natin gagawin, balatan po natin ang ating saging saba. Yung may parang pasapo na ganito is okay lang yan. Mas masarap po siya pag yan ang ginamit natin na saging. At pag ating ginawang dinuldol. Atin lang pong smash. I use pork kasi wala po akong smasher. Pero kung may smasher po kayo, pwede nyo pong gamitin ng smasher. Pero no worry po. Pag kasi po sobrang hinog na ang saging, madali na po siyang smash. Kaya ayan po, kahit tinidor lang is pwede, di ba? Alam nyo na, pag mga nanay tayo, lagi tayong kailangan madiskarte. Ayan. Kailangan po ay smash na smash po talaga ang ating saging saba. After po nito, lagyan na po natin ng harina. 1 cup. At 1/4 cup po ng ating brown sugar. And 1 teaspoon po ng baking powder. At i-mix lang po natin. Kung gusto po ninyo na medyo cheesy ang ating dinuldol na saging, pwede po kayong maglagay ng cheese. Optional po yun. At pwede rin po kayong maglagay ng sesame seed para mas lalong mas masarap. Kaso ang aking pong mga anakis, mas masaya na sila na plain lang. Ah, sarap. Sarap pala ito. Sarap. Ayan. Mix lang po natin hanggang sa magsama-sama po ang lahat ng ingredients. At nandito po ang aking bunso. Nakaabang na. Sarap daw kasi alam nyo na, paborito po ang saging. Nagmana yata to sa akin ng paborito. Ayan po. Ganyan po siya. Ganyan na po yung consistent niya. After nyo pong haluin lahat ng ingredients. Yan, atin na pong ilulutuin. Piprituhin lang po natin. Kailangan po sinisigurado nating mainit ang ating mantika. Kasi kung hindi po mainit yung gagamitin natin na mantika, pagpiprito ng ating dinuldol, matakaw po siya sa mantika. At pangit din po ang pagkakaluto. Masyado pong oily ang kalalabasan ng ating dinuldol. Kung gagawin po ninyong pambenta, ito po yung inyong gawin. Ilagay nyo po sa plato, tapos i-shape po ninyo ng paganito at ilagay po sa kawali. Yan po, i-shape lang po natin ng ganyan. And at ilalagay po natin sa ating pan. Diba? Hindi ko po alam kung magkano po ngayon ang pwedeng bentahan ng ganito. Siguro mga 10 pesos, I think pwede. Mga ganyan kalaki. Huwag po masyadong malakas yung apoy. Katamtaman lang po na apoy. Kasi po, pag po masyadong malakas yung apoy natin, luto na po yung labas or sunog na po yung labas, yung loob po ng ating dinuldol ay hilaw. Kaya ayan po, kailangan katamtaman lang yung apoy natin.
And baliktarin na po natin at yung kabilang side naman ang ating lulutuin. Pero normally, ganito po talaga yung pagluluto ko ng dinuldol. O, di ba? Madali na. Hindi na kailangan ng takal-takal. Pag sanayan lang din naman. Ganyan lang. Yan po yung pinakamadaling gawin na style ng dinuldol. Walang plate. Pinakita ko lang po sa inyo yung parang technique para maging madali ang pag-shape. Pero ganito po talaga yung ginagawa ko pag nagluluto ako ng dinuldol na saging. Ganyan lang. Kasi pang merienda lang po namin ito o kaya pang almusal. Pwede naman pong maliliit yung gawin ninyong dinuldol. Ako po kasi is, pag po maliliit masyadong matagal lutuin. Gusto ko alam nyo na, pag nanay tayo, kailangan laging mabilisan ang ating kilos. Po itong mag-brown mga 3 minutes to 4 minutes, brown na po kaagad yung bawat side. Kaya mabilis din po itong lutuin. 3 to 4 minutes po each side. Pero, wag po nyo talagang lalakihan yung apoy kasi mamaya pagkagat nyo, ayan, yung mixture hilaw pa sa loob. Kaya dapat po katamtaman lang yung ating apoy. And i-remove po natin at ilagay po natin sa strainer or patuluan or gumamit po tayo ng paper towel.